Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ang nagpapatuloy na modernisasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, ay hindi lamang nakatuon sa pagbili ng mga bagong kagamitan. Sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno ng Department of National Defense, DND, may bagong pagtutok sa muling pagbuhay at pagsasaayos ng mga lumang gamit ng militar na maaari pa ring pakinabangan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang muling pagsasaayos at pagpapagana ng mga FV-101 Scorpion light tanks ng Philippine Army. Itinampok ito ng Bons QPH noong Setyembre 11, 2024 bilang patunay ng pagsisikap ng militar na gamitin ang mga kagamitan na dati nang nasa kanilang inventaryo. Ngunit hindi rito natatapos ang kanilang inisyatibo. Isa pang proyekto na sinimulan ilang taon na ang nakalipas ay muling nabigyang pansin ang pag-aayos at pagpapanumbalik ng mga High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles, Humvees. Marami sa mga sasakyang ito ang hindi na nagagamit sa mga nakaraang taon dahil sa kakulangan ng mga piyesa at ekstrang bahagi. Mula pa noong unang bahagi ng dekada 90, maraming Humvees sa iba't ibang bersyon ang naipamahagi sa AFP. Matagal itong naging pangunahing sasakyang pang-operasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit dahil sa hirap makakuha ng mga kinakailangang piyesa, unti-unti itong napabayaan at hindi na napakikinabangan. Upang matugunan ang kakulangan sa mga light utility vehicle na gamit para sa mga tropa, bumili ang DND ng mahigit 200 unit ng Kia KM 450 4x4 light utility troop carriers mula 2018 hanggang 2020. Gayunpaman, nananatiling mahalaga sa AFP ang Humvees dahil sa tibay at kakayahan nitong tumagal sa matinding kondisyon, mga katangian na patuloy na pinahahalagahan ng militar. Sa halip na tuluyang hayaang mabulok ang mga sasakyang ito, nagsimula ang AFP ng mga hakbang upang isaayos at ibalik sa operasyon ang mga Humvee. Isa sa mga pangunahing layunin ng programa ay palitan ang lumang makina ng Detroit Diesel ng mas moderno at mas madaling ayusing makina. Yung may katulad na lakas, ngunit mas madaling hanapan ng piyesa sa lokal na merkado. Marami nang sinubukang alternatibong makina sa mga nakaraang taon. Karamihan sa mga ito ay hindi pumasa sa mga kinakailangang performance standards ng AFP. Ngunit ayon sa ilang mapagkakatiwalaang impormante na nakausap ng Bons QPH, anya nagtagumpay na sa wakas ang kanilang paghahanap. Mayroon ng makina na matagumpay na nasubukan at halos kapantay ang lakas ng orihinal na makina. Bukod dito, ang ibang bahagi ng sasakyan ay maaari ng ayusin sa mismong mga machine shop ng AFP. Magsisimula na ngayong taon ang pagsasaayos ng paunang 6 na Humvee.
Kung magiging matagumpay ang pagsusuri sa mga ito, maari itong palawakin bilang isang mahalagang bahagi ng modernisasyon ng AFP at posibleng magbunga ng pakikipagtulungan sa mga lokal na kumpanya sa larangan ng automotive industry. Bagamat may mga mas bago ng light tactical vehicles na ginagamit sa ibang bansa, hindi pa rin nawawala ang halaga ng Humvee sa larangan ng militar dahil sa pagiging simple, matibay at madaling iangkop sa iba't ibang gamit. Maari itong gawing sasakyang pambuhat ng tropa, panlaban sa tangke, self-propelled na howitzer o maging bahagi ng air defense system tulad ng Avenger. Sa kabuuan, masasabi ng Bonsq PH na ang muling pagbuhay sa mga Humvee ng AFP ay isang patunay ng likas na galing at diskarte ng mga Pilipino, isang tunay na halimbawa ng diskarteng Pinoy sa gawa at hindi lang sa salita.